everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to our channel. Andito na naman ang inyong nag-iisang Mama Mia. Siyempre, medyo madilim, ano? Ayan. Bigyan natin ng ilaw. Let there be light. Anyways, maraming salamat at nandito pa rin kayo at nagbabalik pa rin dito sa ating channel at nakikinig at nanonood pa rin ng ating programa. Maraming salamat po. Siyempre, special shout out dun sa mga nakapag-subscribe na, nakapag-click na ng notification bell. Siyempre, lalo na doon sa mga nagko-comment rin, paminsan-minsan. Hi kay Lovely Eden. Maraming salamat all the way from Bahrain. Thank you so much for listening. Mary Ann 85. Maraming thank you sa iyo. Denise Soria from Hong Kong. Mary Chris Caro. Maraming salamat Janice Kai. Kay Gemma Kalibayan, maraming thank you po. Nakikinig all the way from Kuwait. Chrislyn Cabael, maraming thank you. Clarinel Miguel, thank you so much from Hong Kong. Diz Limbo, maraming salamat sa pakikinig. Hi din kay Chazi Chai, maraming salamat. Angelita Villafuerte, kay Jennifer Lingasa, kay Dolores Dawal from Kuwait, kay May Sakay, maraming salamat from Japan. Hi kay Morley Labong, Maricel Mina from Qatar. Hello naman kay Remedios Barakil from Cebu City, Charlene Baclohan at sa lahat po ng ating mga suking tagapakinig. Maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang pagsuporta. And syempre, bilang pasasalamat, huwag na nating patagalin at eto na po ang ating kwento for today's video. Dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. May isang pag-ibig na darating sa ating buhay na kailanman ay hindi mo akalaing dadating pa dahil isa itong klase ng pag-ibig na hindi mo inaasahan. Dear Mama Mia, magandang araw sa lahat ng mga gwapo't magagandang tagapakinig ng inyong channel. I am an avid listener, Mama Mia, since last year pa po. Until now, ay nakikinig pa rin ako sa inyo araw-araw kahit busy ako sa trabaho. Pero hindi nga lang ako nakakapag-comment dahil nga sobrang busy ko po. Ginagawa ko lang po kayong background, Mama Mia. May mga times na kapag wala po talaga akong oras ay dina-download ko na lamang o sinisave ko na lamang ang iyong mga videos at kwento para kapag may oras ay pakikinggan ko ito. Actually, Mama Mia, halos lahat ng mga kwentong iyong ibinahagi dito sa channel mo ay meron talagang matututunan ng isang tao kung seseryosohin lamang niya. At ako din naman ay umaasang may matutunan kayo sa naging journey ko sa buhay. Hindi po ako writer kaya expected na sana, Mama Mia, na may mga mali-mali talaga ako dito sa kwento ko. Mga maling spelling, mga maling grammar, and please bear with me na lang po dahil gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para maintindihan nyo itong aking storya. Simulan na natin ng lahat. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Brenda. Siyempre, hindi ko yan tunay na pangalan, pero medyo malapit-lapit dyan ang pangalan ko. Please hide my identity din, Mama Mia, kasi real account ko po itong ginagamit kong pagsulat sa inyo. I'm already in my late 30s. I'm from northeastern tip of Mindanao. Hindi ko na lang sasabihin ang eksaktong lugar kung saan ako nakatira, Mama Mia. Basta ang alam ko lang ay sikat talaga ang lugar namin sa mga beach and mga beautiful spots. I'm currently working in a bank. Mama Mia, 5'3" lang po ang height ko. Hindi ako tabain pero hindi rin naman ako mapayat. Pero kahit nang sa ganun, kahit busy ako ay napapangalagaan ko pa rin naman ang sarili ko. Sexy raw ako, sabi nila, and morena po ang kutis ko na nauuso sa panahon ngayon. Hindi po ako pangit pero hindi rin naman maganda. Yun bang sakto lang na pwede mo namang dalhin sa mall at hindi ka naman mapapahiya.
Mama Mia, lumaki din ako sa isang mahirap na pamilya. Pero kahit mahirap kami ay naitataguyod naman kami ni na mama at papa para makapagtapos kami sa aming pag-aaral. Full scholar po ako sa city that time. Itong storya ko Mama Mia ay simulan natin nung college pa ako dahil dito po nagsimula ang aking pagiging malandi. Marami po akong naging boyfriend nung college ako Mama Mia. Nung high school ay wala po akong naging boyfriend kaya siguro bumawi ako nung college pa. Mga naka-7 boyfriends ako sa college. Imagine you, sa landi ng sender na to ay naka-7 boyfriend pa talaga ako. Mama Mia, wala naman po akong pinagsabay. One at a time lang kasi one man woman lang naman ako. Pero itong mga lalaki, ewan ko ba itong mga lalaki, bakit hindi mapermi sa iisang babae? Kailangang may +1, +2, +3 pa talaga. Hindi naman lahat pero sa matamaan ay hindi ko na yun kasalanan. Mama Mia, ewan ko ba pero napakadali lang para sa akin noon na magkaroon ng boyfriend. At lahat naman halos sila ay panandalian lamang. Yung iba 1 month lang, yung iba umaabot ng 2 months at yung iba naman kapag siniswerte ay umaabot ng 3 months. Pero meron din namang mga less than a month lang Mama Mia. Ewan ko, eto kasing mga lalaki ay napakahilig na kapag meron silang karelasyon ay meron na silang masasabing makakasama sa bawat galang gustuhin nila. Ewan ko sa lahat ng mga lalaking naging boyfriend ko karaniwan sa kanila Mama Mia ay gabi talaga gustong gumala. And syempre alam ko na yun. Kapag gabi, mas maraming krimen ang pwedeng magawa. Kapag gabi, mas may tsansang hindi ka makakahindi sa gusto nila. Pero ako Mama Mia, hindi po talaga ako palagala lalo na kapag gabi. Aside kasi sa liblib pa yung lugar namin nung mga panahon na yun ay napakahigpit din ng aking mama. Tigre po kung tawagin naming magkakapatid ang mudrakels namin. Lagi po talagang nakalabas yung mga pangil ng mama ko. Since 5 kaming magkakapatid at 4 kami na babae Mama Mia ay napaka-stricto talaga ng mga magulang ko sa amin. Lalong-lalo na ang mama namin. Tapos, panganay pa talaga ako sa mga magkakapatid. Kaya naman ako talaga ang parang practice child nilang lahat. Yun po ang rason Mama Mia na hindi ko talaga pwedeng patagalin ang mga relasyon ko. Dahil lagi po akong napapalitan ng mga boyfriends ko without me even knowing na hiwalay na pala kami. Hindi ko kasi mapagbibigyan ng mga boyfriends ko dati, Mama Mia. Hindi kasi pwedeng suwayin ko ang mama ko. Ako lagi ang naiiwan. Ako lagi ang hinihiwalayan. Malalaman ko na lang na hiwalay na pala kami kapag nakikita ko na yung boyfriend ko na may kasama ng iba. At ang masama pa Mama Mia, pangit pa talaga yung babaeng ipapalit sa akin. Well, siguro pangit para sa akin kasi nga pinalitan ako, bitter ako. Pero okay lang naman, hindi naman ako masyadong nasasaktan. I like them kaya ako sinasagot yung mga nanliligaw sa akin. Pero I don't love them na ganun pa kalalim. Kaya siguro Mama Mia kapag hinihiwalayan nila ako ay hindi din naman ako masyadong nasasaktan. Siguro ego din at pride ko Mama Mia ang kanilang nasasanggi. Kaya mas lalong hindi ko pinapalalim yung feelings ko para sa isang lalaki. Nasabi ko noon Mama Mia na siguro manhid naman talaga ako. Kasi parang hindi ako nakakaramdam na nai-in love ako. Oo, meron akong mga naging boyfriends pero wala namang talagang yung head over heels yung kainlaban ko sa isa. Mama Mia, gusto ko talagang maramdaman noon yung bang nababasa ko sa mga nobela. Yun bang kinakabahan ka? Yun bang dumadagungdong ang dibdib mo?
Tulad na lang ng mga ikinikwento sa akin ng mga kabarkada ko na kung tutuusin, kung pakinggan mo, ay napakasarap naman pala talagang ma-in love. Kaya lang, hindi ko talaga naranasan yon. Sa dami ng mga naging boyfriends ko noon, Mama Mia, siguro nitong mga panahon na to ay naka 5 exes na ako. Pero wala pa pong ni isang nakahalik sa akin. Sakto lang naman kasi pare-pareho lang naman silang mga salawahan. Kaya nararapat lang na walang makatikim sa kanila sa matatamis kong labi. Isa rin siguro yun sa mga dahilan kung bakit ako hinihiwalayan at pinagpapalit sa iba. Hindi kasi ako easy girl, Mama Mia. Yes, kung susumahin mo ang mga naging boyfriends ko, iisipin mong easy girl ako. Pero kung titignan mo naman kung anong nasa loob ng bawat relasyon na yon, ay malalaman mong hindi ako basta-bastang bumibigay sa kahit na sino. Lalo pa nung maranasan ko ng maloko. Nung time na yon, Mama Mia, berhen pa po ako sa lahat ng berhen. Never been kissed and never been touched. Year 2006, 19 years old po ako nung time na ito at nasa 3rd year ako, 2nd sem, Mama Mia. Masasabi kong meron talagang pagkakataong ititest ka ni Lord. Kasi kahit sabihin mong manhid ka, kahit kailan hindi ka pa na in love, ay may ibibigay talaga sa iyo ang Diyos na mga challenges. Sa university pong pinag-aaralan ko, Mama Mia, ay meron po kaming religious subject since Catholic school po ako nag-aaral. Actually, sa kurso namin, Mama Mia, naka-block section po kami since 1st year hanggang 4th year. Pare-pareho lang ang mga mukha na iyong makikita sa bawat araw na ginawa ng Diyos para pumasok sa paaralan. Pero that time, meron pong mga nakasali sa aming block na ibang student from different courses dun sa subject na yun. Mama Mia, kami ng grupo ko o mga magka-classmate ay marami po kami talaga sa isang circle of friends. 13 po kami lahat. Yung isang lalaki ay napakalapit po sa akin. Napakalapit namin nung time na yon at tawagin natin siya sa pangalang Edu. Then meron pong isang binabae o bakla na close ko rin na itago natin sa pangalang Sian. Ito pong si Sian, Mama Mia, ay typical na bakla na may pagkabigaon sa amin o malandi kung sa Tagalog. Tapos noon ay the rest girls na kaming lahat. Bali, 11 kaming girls, isang straight guy na si Edu at isang binabae na si Sian. Mama Mia, nung mga time na yon ay meron pa rin akong ibang mga ka-close na mga babae sa grupo na yon. Kasi nagkakaintindihan kami. Bali, 5 kami sa grupo, Mama Mia, na mga babae. Ako, tapos si Tin, si May, si Belle, si Ern at si Lai. First day of school ay pinakilala sa amin yung mga hindi pa namin kakilala kasi nga hindi namin blockmates. Meron po kaming mga bagong mukhang nakikita. At sa totoo lang, medyo na-excite ako nung mga panahon na yon. Kasi nga may mga bagong mukha, hindi na masyadong nakakasawa. Nakakasawa talaga kapag yung classmate mo ay mula pa 1st year hanggang sa nag-3rd year na lamang kayo. May mga pa-sightseeing na kung nalalaman nung mga panahon na yon. Baka merong kaibig-ibig na pwedeng ibiging mukha. Mama Mia, hanggang sa may umupo sa likuran ko. Parang may pagka-prim and proper siya nung mga panahon na yon. Parang pwedeng magpari yung kanyang pormahan. Walang kagusot-gusot yung polo niyang suot. At dito nga nagsimula, Mama Mia, ang sinasabi ko sa inyong kumakabog-kabog na ang aking dibdib. Hindi dahil sa pagmamahal at pag-ibig, kundi dahil sa galit. Kasi yung classmate ko na to na nakaupo sa likuran ko, Mama Mia, ay iba yung kurso niya at taga-ibang department siya. Itago na lang natin siya sa pangalang Ray. Syempre, hindi din niya tunay na pangalan. 5'5" po ang kanyang height. Hindi masyadong matangkad pero may katangkaran din naman konti.
Well-built siya, Mama Mia. Hindi kagwapuhan pero ma-appeal. I like the way how he carry himself. Napaka-neat po niyang tignan at parang ang bango-bango. May buhok pa na talagang hindi nagugulo kahit ano pang lakas ng hangin. Kahit bumagyo siguro, hindi nagugulo yung buhok niya. Nagugulat na lamang ako, Mama Mia, na lagi po niya akong tinatawag sa likod ko. Lagi po niya akong parang chine-check. At kapag nililingon ko naman siya ay nginingitian lamang niya ako. Naaalala ko pa yung first conversation namin. Siyempre hindi na exact words pero alalang-alala ko pa ang pinag-usapan naming dalawa. Ganon siguro talaga kapag first love, Mama Mia, no? Maaalala mo ang lahat. Hello, good morning. Ako nga pala si Ray, psychology student. Brenda, right? Tanong niya. Hello, Brenda. May ganong kurso na pala dito sa school natin? Ngayon ko pa nalaman na nag-o-offer na pala sila ng ganong kurso. Actually, 2 lang kaming estudyante sa kurso na yun ngayon eh. Mga pioneering kami. Bakit? Gusto mo ring mag-psychology? Tanong niya. Not really. Hindi lang kasi ako updated na nag-o-offer na pala yung school natin ng ganyang course. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay humarap na ako dahil ginagawa ko na yung pinapagawa ng proof namin. Ilang saglit pa ay tinawag na naman niya ako. Brens, siya lang po ang gumagawa ng palayaw ko na yon na akalain mo ay close kaming dalawa. May extra ballpen ka? Lumingon ako sa kanya. Ayos First day of school pero wala kang dalang ballpen? Siguraduhin mo nga dyan, ano ka ba? Estudyante ka ba o prof dito? Sabay abot sa kanya ng extra ballpen ko. Sorry na po sa inyo kung namamalditahan kayo sa akin pero talagang prangka lang po ang bibig ko, Mama Mia. Hindi katakataka kasi nga ganito din ng mama ko. Siguro nagmana lang ako sa kanya. Salamat. Baka gusto mo ring bigyan ako ng papel. Dito na po tumaas ang kilay ko. Promise, nag-uumpisa na po akong mainis sa kanya nung mga panahon na ito. Hindi ko po alam kung bakit, Mama Mia, at parang nabibigatan ako sa aura niya. Nung mga panahon na yon ay kung ano-ano nang sinasabi ko sa isipan ko. Nasabi ko na baka nagpapapansin lang siya. Plus, Mama Mia, sabi pa niya, matalino daw ang mga estudyante sa kurso ko. Since accountancy student po ako nung time na yon. Sabi niya, Mama Mia, yung nasa kurso ko raw talaga ay hinahangaan ng aming buong school. Ngingiti na sana ako pero bigla niyang dinagdagan. Kaya raw siguro napakasuplada naming lahat dahil mga matatalino daw kami at parang pumasok na raw yon sa utak namin. Kaya ayon, medyo nagalit na naman ako sa kanya. Kung pwede lang talagang bumuga ng apoy nung mga panahon na yon, ay binugahan ko na siya para lang matahimik ang bibig niya. Kaya pala kilala niya ako, Mama Mia, kasi meron raw silang isang teacher sa department nila which is teacher din namin sa English na laging bukang bibig daw kaming mga accountancy student kasi mga matatalino raw kami. At Mama Mia, lagi raw name-mention ng teacher na yon ang pangalan ko. Actually, Mama Mia, yung teacher na yon, nararamdaman ko talaga na parang gustong-gusto niya kami, lalo na ako. Kasi mismo, Mama Mia, yung kanyang isang estudyante sa iba pang department o sa iba pang kurso ay lagi niya kaming pinagmamalaki kung saan nandun din ang pinsan ko na nag-aaral. At lagi raw akong name-mention ng teacher na yon. Hindi naman kami talaga mga matatalino. Siguro diligent lang talaga kaming mag-study dahil yung kurso namin ay parang may elimination area. Oo, Mama Mia, parang may eviction kada sem yung kurso namin.
Kaya kayod talaga ng kayod, lalo na ako kasi scholar ako at natatakot ako, Mama Mia, na baka hindi ko ma-maintain yung grades ko at mawala sa akin ang scholarship ko. Kaya ayun, nagigets ko rin kung bakit nila sinasabing mga matatalino ang mga accountancy students. Kasi nga merong eviction every sem. So kapag natira ka sa eviction na yon, ibig sabihin may ibubuga kang katalinuhan. Pero naaalibidbaran na po ako sa kanya dahil napakaingay po niya kahit may pinapagawa sa amin yung prof namin nung araw na yon. Hindi ako nakaka-concentrate na para bang babae yung bibig niya. Ewan ko, hindi ko maintindihan. Para matigil siya at para tumahimik na siya, ay binigyan ko na lang siya ng papel pero hindi ko na siya kinausap pa. Kinuha niya yung papel na inabot ko tapos nagpasalamat. Itong isang kaibigan ko palang bakla na si Sian ay napapansin na lagi akong sinisitsitan nung lalaking nasa likuran ko. Uy, ano yan? Lumalandi ka. Tumahimik ka nga yan, bakla. Napaka-intrimitida mo talaga, no? Huwag mo nga akong umpisahan dahil galit na ako dito. Sis, huwag kang ganyan. Alam mo namang gwapo rin siya, no? Kaya Gora Bells ka na dyan. With matching, pataas-taas pa talaga ng dalawa niyang kilay. Tumahimik ka nga dyan. Sa'yo na kung gusto mo. Bahala ka nga. Di ko naman yan type. Hindi type sa mata mo? Ano bang type mo? Yung mga ex mong mga bad boy image? O nasa na sila ngayon? Lagi ka nalang naiiwan. Balantod kang babae ka. Kaya dun ka sa mga bad boys na yon. Eto na lang mabait yung aura. Pakiramdam ko parang kapag magkasama kayong dalawa ay magdadasal lang talaga kayo at wala kayong ibang gagawin. Kaya Gora ka na dyan. Hindi ko na lang pinansin itong si baklang si Sian, Mama Mia, dahil hindi ko naman talaga gusto si Ray. Naiirita nga ako sa kanya. Hindi ko nga alam sa sarili ko kung bakit iritang-irita ako sa presensya niya. Pagkatapos ng klase ay bigla naman siyang nagpaalam sa akin. Hindi ko siya pinansin. Bahala siya basta ako naiinis ako sa kanya nung mga panahon na yon. Mama Mia, sinabi niya noong see you on Wednesday kasi nga yung religious subject namin na yon ay MWF lang po ang schedule. Paglabas naming dalawa, Mama Mia, ay nandun si Sian at nakikipag-usap sa mga barkada ko. At ang pinag-uusapan nila, walang iba kundi si Ray. Itong malanding bakla talaga to, pinasobrahan pa talaga yung chika niya sa barkada. Ako tuloy yung na-stress dahil tinutokso nila ako kay Ray dahil nga sa mga sinabi ni Sian. Mama Mia, lalo na kapag scheduled class namin, ay lagi nila akong tinutokso kay Ray. Ito namang si Ray, parang napapansinan niya na tinutokso siya sa akin ng mga kabarkada ko. Napapansin ko rin na parang nagugustuhan niya ang panunukso sa amin na yon. Ewan ko, parang nagugustuhan niya na pinagpa-partner-partner kaming dalawa ng aking mga kabarkada. Mas lalo tuloy siyang nagpapapansin sa akin at mas lalo tuloy niya akong iniinis. Mama Mia, baka masabihan niyo akong the more you hate, the more you love. Ewan ko, hindi ko rin alam nung mga panahon na yon. Pero inis na inis talaga ako kay Ray dahil nga iba yung trip niyang pagpapapansin. Para bang mas lalo niya akong iniinis at mas lalo niya akong ginagalit. 2 months ang lumipas pero hindi pa rin tumitigil si Ray sa pagpapapansin sa akin, Mama Mia, kahit minamalditahan ko na siya. Paminsan-minsan ay kinakausap ko rin naman siya kapag may tinatanong siya sa akin. Pero madalas ay nagpapa-as-if po akong wala akong naririnig sa mga sinasabi niya. Hanggang may isang araw, Mama Mia, na nagkakausap kami noon ng iba kong mga classmates sa subject na yon. Bigla na lamang umupo sa harapan ko itong si Ray. Wala yung teacher namin nung mga panahon na ito dahil may emergency meeting, kaya naman nagkaroon kami ng tsansa ng mga classmates ko na makipagmaritesan sa isa't isa.
Nung umupo siya ay bigla din siyang nagsalita. Good morning, Brens. Parang ang ganda-ganda ng ngiti mo ngayon Mas lalo ka tuloy gumaganda. Bakit kapag yung mga classmates natin yung kausap mo ay lagi kang nakangiti? Maingay ka. Pero kapag ako, tinataasan mo lamang ako ng kilay mo. Tapos, yan pang bibig mo pwedeng sabitan ng isang basket. Mama Mia, lagi niyang pinagtitripan itong bibig ko. Sabi niya, para raw kasing haba ng bibig o nguso ng aso ang nguso ko kapag kinakausap niya ako dahil pwede raw itong sabitan ng 2 basket. Galit ka ba sa akin, Brens? May kasalanan ba ako sa'yo? Pagpapatuloy niya. Tinitigan ko lamang siya pagkatapos ay tinaas ko ang kanan kong kilay dahil umuusok na talaga ang ilong ko noon at kumukulo na ang dugo ko. Mama Mia, dahil sa ginawa ko ay parang naging center of attention kami ng buong klase nung araw na yon at kinansyawan kami ng aming mga classmates. Lalo tuloy akong na high blood sa kanya. Hindi naman ako sikat dun sa klase na yun pero parang madediscover pa yata ang beauty ko dahil sa kanyang kagagawan. Alam mo, hindi naman ako galit sa'yo. With matching pataas-taas pa ng kilay ko at titig sa kanya. Titig na para bang sinasabi kong makuha ka sa tingin. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Tanong ko. Yun nga rin ang pinagtataka ko, Brens Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Gusto ko nga lang sanang makausap ka, pero parang hindi mo ko gusto. Hindi na lang ako sumagot, Mama Mia. Nagpa-as if na lang ako ulit na walang narinig sa mga sinabi niya. Hindi na rin naman siya nagsalita pa dahil siguro medyo napahiya rin siya nung hindi ko na siya sinagot ulit. Bumalik siya sa kanyang pwesto at nakipag-usap sa iba pa naming mga classmates. Noong paglabas namin sa klase na yon ay nakita ko ang baklang si Sian at si Ray na nag-uusap pero hindi ko sila pinansin, Mama Mia. Kasi itong mga friends ko, kapag nagkausap kaming dalawa ni Ray, ay lagi naman kaming kinakantsawan. At ayoko rin, Mama Mia, na baka sabihin nilang o syesera akong babae dahil silang dalawang nag-uusap tapos lalapit ako bigla. Pumasok na kami sa mga sumunod naming subject. As usual, klase, oral reports, quiz, yun ang buhay estudyante. Nang bigla kong namalayan, Mama Mia, na hindi ko pala suot yung school ID ko. Grabe yung paghahanap ko nung time na yon dahil hindi ako makakapasok sa school kinabukasan kung hindi ko yun makakita. Stricto po kasi yung school namin. Strictly no ID, no entry talaga. Halos mangiyak-ngiyak na ako dahil hindi ko makita ang ID ko nung mga panahon na yon. At napakalaking problema talaga yon. Kinagabihan, Mama Mia, bago ako umuwi, ay kinausap ko pa ang kabarkada kong si Tin at si May na mag-text sa akin if nandun na sila sa school. At lumabas ang isa sa kanila at dalhin yung ID ng isa para yun ang gagamitin ko. Pasalamat na lang talaga ako dahil hindi tinignan ng mabuti ng guard kung ako ba talaga o pagmumukha ko ba talaga yung nasa ID na yun. So nakalusot ako at nakapasok kahit hindi ko alam kung nasaan ang ID ko. Kinabukasan, Mama Mia, same lang din naman ang ginagawa namin. Dahil nga hindi pa naisauli sa akin ang ID ko, ay talagang hinahanap ko yon. Sure naman din ako na sa school ko yun nahulog. Dahil hindi naman ako lumalabas ng school campus maski na vacant time ko. Kasi tinatamad talaga akong lumalabas, Mama Mia, dahil malayo pa po yung gate dun sa aming department o sa aming building. At isa pa, wala din naman akong perang ipanggagastos kaya hindi ako lumalabas at baka may magustuhan akong gusto kong bilhin pero dahil mahirap nga ako, pobre ako kaya wala akong pambili. Yung baon ko po ay saktong-sakto lang talaga tapos may mga pang photocopy pa. If meron naman akong extra money ay sinisave ko po yun, Mama Mia.
Meron naman akong extra money paminsan-minsan dahil nagtututor din naman ako on my vacant time ng math subject sa mga elementary at high school student para hindi na ako hihingi kina mama at papa if ever man may project kami o dapat bayaran sa school. Kasi nga, Mama Mia, yung scholarship ko ay hanggang tuition fee lang naman ang kayang i-cover nun. At kapag sa private university ka talaga nag-aaral, ay talagang malaki-laki po ang babayaran mo. Mabuti na lang at medyo consistent din si lister naman po ako. Hindi naman po sa pagmamayabang dahil wala namang dapat ikayabang doon kasi pinaghirapan ko naman ang pag-aaral gabi-gabi. Lagi po kasi akong kinakabahan kapag nawawala ako sa listahan ng mga Dean's List, Mama Mia. Pakiramdam ko ay parang mawawala na ang scholarship ko. Half of the tuition ay cover po kung Dean's Lister ka. Since may maliit akong tuition, Mama Mia, ang binabayad ko na lamang ay miscellaneous fees. Though hindi naman cover lahat-lahat, at least alam ko, Mama Mia, na meron akong naitutulong sa mga magulang ko. Discarding malupit na lang talaga para makatapos ako sa pag-aaral ko. Kasi syempre, nahihiya naman ako at naaawa naman ako sa mga magulang ko, lalo na kapag nakikita ko silang namomroblema kung saan hahanap ng ipambabayad sa school. Nakikita akong nasasaktan sila sa tuwing humihingi kami ng para sa school tapos wala silang maiabot. Kaya naisip kong kailangan ko ring kumayod, kailangan ko ring tumulong para naman mapasaya kahit papaano ang mga magulang ko. Hanggang sa dumating na naman ang klase ng aming religious subject. Andito na naman itong lalaking kinaiinisan ko na lagi na lang akong kinukulit. Una ay hindi ko siya pinansin pero hindi talaga siya tumitigil hanggat hindi ko siya nililingon. Kaya nilingon ko siya with matching magkatagpo ang mga kilay ko. Ano ba? Nagpapapansin ka ba? Pwede bang tumigil ka nga? Nagko-concentrate ako dito. Ang tapang mo naman, Brenda. Pero alam mo, maganda ka pa rin kahit magkatagpo yung mga kilay mo. Brens, wala bang gamit na nawala mo? Doon ay lumaki ang mga mata ko dahil sa kaniyang tanong. Nasabi ko, Mama Mia, bakit niya alam na may nawala sa akin? At bakit ka nagtatanong? Yes, nawala ko yung ID ko 2 days ago. Hindi siya sumagot bagkus ay may kinuha siya sa loob ng bag niya. At mas lalong nanlaki ang mga mata ko, Mama Mia, nung ID ko pala yung kinukuha niya. Ito bang hinahanap mo? Nakita ko kasi sa sahig last Monday pa. Hindi ko kaagad na ibalik sa'yo kasi nagmamadali kang lumabas nun eh. Hindi ko rin alam ang cellphone number mo kaya hindi ko na i-text na nasa akin yung ID mo. Nagbago bigla ang aura ko that time. Nawala yung pagiging maldita ko para akong asong nagbo-beautiful eyes sa kaniyang harapan. Masayang masaya ako na nakita ko ng ID ko, Mama Mia. Naku, nasa sayo pala yan. Pa-sweet na ang boses ko this time at parang nagpa-twinkle-twinkle ng mga mata ko. Alam mo bang sobra akong naghanap dyan? Dahil alam mo naman, hindi tayo nakakapasok dito sa loob ng campus kapag wala tayong ID. Masyadong stricto yung mga guard dito eh. Pero Mama Mia, nung akmang aabutin ko na yung ID ko ay bigla niyang inilayo yun sa akin. At meron pa siyang kinuha sa likod. Yun pala, Mama Mia, ay kinuha niya yung extra picture ko na nandun sa likod ng ID ko. Yung picture na high school pa talaga ako. Very virgin pa talaga ang itsura ko, ang pag-iisip ko, pananalita, pati na rin ang kilos ko. Ibabalik ko sa'yo to Brens pero akin na lang tong extra picture mo ha. Pwede rin bang humingi ako ng cellphone number mo? Doon na hindi ko na napigilan at kumunot ng noo ko, Mama Mia. Lumabas na halos ang mga mata ko sa lalagyan nito. As in literal na lumaki yung mga mata ko lalo at talagang nakapagmura na ako nun sa isipan ko.
Ano namang gagawin mo sa picture ko? Baka ipapakulam mo ako Ano bang kasalanan ko sa'yo at ipapakulam mo ako? At bakit ka nga hihingi ng number ko, aber? Ayoko ng textmate. Hindi rin ako sumasagot sa mga tawag kaya wala ring silbi kapag may number ka sa akin. Aray, sabi niya Mama Mia with matching pakapakapapa ng kanyang left chest. Napakasakit naman nun. Sige na nga, napaka-arte mo. Okay lang yun, maganda ka naman. Gusto ko sanang magkaroon ng number sa'yo para ma-text kita kapag may tanong ako. Namimilit talaga siya kaya naman binigay ko na lang ang number ko para matapos na. Okay na nga, ibibigay ko na sa'yo. Akin na yung ID ko. Pero hindi ako naglo-load kaya wag kang mag-text o kung mag-text ka man, wag kang mag-expect ng reply. Pero itong si Ray Mama Mia, wais talaga. Hindi niya agad binigay sa akin yung ID ko hanggat hindi ko binibigay yung number ko. Sa akin naman Mama Mia, pwede namang hindi ako mag-reply if magti-text siya. Kapag naman tatawag siya, pwede naman akong hindi sumagot. Mula noon ay lagi na ngang nagte-text sa akin si Ray ng good morning, good afternoon, and good evening. Kumusta o kumain ka na ba o nakauwi ka na? Para natuloy siyang naging human reminder ko. Pero feeling ko Mama Mia ay napakaganda ko nung mga panahon na yon kaya hindi talaga ako nagre-reply sa kanya. Bahala siyang mamuti ang kanyang mga mata. May time pa talaga Mama Mia na itong mga kabarkada ko ay nagkaroon ng parang mini reunion nung walang klase ang isang subject namin. At itong malanding si Sian ay nagulat na lamang ako nung paglapit ko ay tahimik siya. Hindi ko lang naman pinansin nung una pero nagdududa na talaga ako Mama Mia na nung lumapit ako sa kanila ay bigla silang lahat na tahimik. Kaya di ba kapag ganon, ibig sabihin ikaw ang kanilang pinag-uusapan? Mama Mia, sumenyas-senyas pa ang kanilang mga mata. Kaya napapansin ko talagang something is fishy. Pero hindi ko pinansin. Binuksan ko na lang ang cellphone ko at nagkukunwaring nagsi-cellphone. Mama Mia, tong cellphone ko ay binigay lang sa akin ng tita ko dahil hindi naman po ako nakakabili ng ganon, lalong-lalo na ang mga magulang ko. Binigyan lang ako ng tita ko kasi mas kailangan ko raw ang cellphone dahil nga estudyante ako at college ako that time. Lahat raw ng nasa kolehiyo ay may cellphone na kaya marapat lamang na meron din ako dahil kailangan yon in case of emergency. Habang nagsi-cellphone ako ay may natanggap akong text mula kay Ray. Nanlaki na naman ng mga mata ko Mama Mia sa kaniyang mga sinabi. Brens, what time matatapos ang pasok mo mamaya? Ihahatid kita sa may sakayan Mag-aantay ako sa'yo dito sa labas ng office. Mama Mia, hindi ko na talaga napigilan ng sarili ko at na-replyan ko na siya. Ha? Bakit mo naman ako ihahatid, Ray? Anong meron? Hindi naman ako bata para ihatid-hatid mo pa. Alam ko naman ang daan papunta sa amin. Grabe. Ang saya-saya ko, Brens, dahil nag-reply ka for the first time sa tinagal-tagal kong nagtitext sa'yo. Sige na naman gusto ko lang talagang ihatid ka. Mag-aantay ako sa'yo Hindi ko na nireplyan si Ray Mama Mia dahil bigla tuloy akong kinabahan kung bakit niya ako ihahatid sa may sakayan. Ilang saglit pa ay bigla akong kinantsawan ng baklang sisiyan. Guys, para talagang mababasag na ang perlas ng silanganan ni Brenda dahil parang may maghahatid sundo na sa kanya. Kinikilig ako. Anong nangyari sa'yo bakla? Anong mababasag? Ikaw talaga kung ano-anong sinasabi ng bibig mo at anong pahatid-hatid? San mo nakuha yan? Hoy, Brenda, kung hindi mo pa alam, close na sa aming lahat yang si Ray. And if I know, nanliligaw na yan sa'yo. Alam mo, lagi pa niyang inaayos yung schedule niya tuwing Monday to Friday para mas lalo tuloy kayong magkakasabay tuwing out.
Ano? Bakit? Binigay mo ba sa kanya yung schedule natin? Ikaw talagang bakla ka. Bakit mo binigay? Wala akong pakialam kung manliligaw siya. Hindi ko siya gusto. Sa'yo na kung gusto mo. Brent, alam mo, mabait si Ray. Kilala namin yung uncle niya na isang pare. Try mo namang kilalanin siya. Baka naman, hindi ba? Ayaw mo nun? Baka maging the more you hate, the more you love kayong dalawa. Mama Mia, itong si Ray ay pamangkin po ng isang pare. Doon po siya nagsistay sa priest house kasama yung tito niya at yung iba pang mga pare. Sakristan din po siya sa simbahan. O di ba? Nung una pala, Mama Mia, tama na pala ang tingin ko na parang magpapari yung itsura niya. Marami po ang nagkakagusto kay Ray dahil mabait daw ito, hindi tulad ng ibang mga lalaki sa campus. Pero ang hindi ko po maintindihan ay kung bakit pati itong mga kaibigan ko ay parang binibenta na nila ako kay Ray. Kung gusto nila si Ray, pwede namang sila ang gumawa ng paraan para mapasa kanila ito. Huwag na nilang itulak pa sa akin. Baka ayaw na sa akin ng mga kaibigan ko kaya tinutulak na nila ako kay Ray. Hindi ko na lang talaga sila pinansin nung kinakansyawan na nila akong lahat at hindi ko na sila pinatulan pa. After ng last period namin that day ay nagplano talaga akong tumakas. Pero itong mga friends ko ay napaka-traidor. Ako lang palang binabantayan nila. Doon ako lumabas sa kabilang gate, Mama Mia, kung saan akala ko ay hindi ako makikita ni Ray. Pero nung lumabas ako, Mama Mia, ay nakita ko si Ray doon na nag-iintay sa akin. Late na para bumalik ako, Mama Mia, dahil nakita na niya akong papalapit sa kanya. Grabe ka talaga, no? Kung wala pa akong mga mata dyan sa grupo nyo, nag-aantay ako dun sa labas ng office. Buti na lang at tinext ako ni Sian kaya nandito ako. Noong mga panahon na yun, Mama Mia, ay talagang minumura at binubugbog ko na si Sian sa aking isipan. Hindi ko na sinagot si Ray, Mama Mia. Patuloy lang akong naglakad at sinabayan niya ako habang nagkikipag-usap siya sa akin. Alam mo, yung mga friends ko na yan, napaka-traidor sa akin. Ano bang ginawa mo sa kanila? Ginayuma mo ba yung mga yon para ikaw yung kampihan nila? Hindi naman sila ganun dati eh. Ngayon parang nasobrahan na. Grabe ka naman sa gayuma, Brents. Hindi naman ako ganun. Baka nakita at naramdaman lang nilang seryoso ako sa intensyon ko sa'yo. Ano ba talaga yung intensyon mo, Ray? Na hindi pwedeng mapagpabukas at kailangan talagang ihatid mo ako ngayon. Hindi mo pa ba nararamdaman yung intention ko sa'yo, Brents? Almost 3 months na akong nagpaparamdam sa'yo pero wala ka palang nararamdaman? Nababaliw ka na siguro. Ano ka, multo, para magparamdam sa akin? Alam mo, hindi ko naman akalain na yung mga ginagawa mo palang pangungulit sa akin ay yun na pala yung sinasabi mong intensyon. Akala ko kasi gusto mo lang akong galitin eh. Gusto mo lang akong mairita sa'yo. Nakukulitan ka na pala sa akin, Brents. Sorry if yan kasi ang paraan ko na maparamdam sa'yo na gusto kita. Napaka-friendly mo kasi, napaka-jolly mo. Yung mga classmates natin, lagi na lang nakangiti kapag ikaw yung kausap, kapag ikaw yung nagsasalita. Dahil napakagaling mong mag-joke. Feeling ko walang dull moment kapag ikaw yung kasama, kapag ikaw yung nagdadala ng usapan. Plus points pa na maganda ka, tapos napakatalino mo rin. Mama Mia, itong si Ray ay napakatahimik lang talaga sa klase. Hindi siya halos nakikipag-usap sa iba naming mga classmates at tanging ako lang talaga ang kinukulit niya. Hindi siya nagsasalita kapag hindi siya inuunahan ng tanong. Man of few words, ika nga nila. Kaya nga, Mama Mia, napapansin ng mga classmates ko o ng mga classmates namin na ako lang talaga ang binibigyan niya ng pansin. Sa totoo lang, nagugulat nga rin ako kung bakit napakamadaldal niya kapag sa akin pero kapag sa iba naman ay napakatipid niyang magsalita. Kung ano-ano na lang tinatanong niya sa akin.
Maski hindi ako nakikinig ay tanong pa rin siya ng tanong. Alam mo Ray, purely friendship lang talaga ang may offer ko sa'yo. If plano mong manligaw sa akin, feeling ako nung mga time na yun, Mama Mia, no? Pero gusto ko na talaga siyang pinaprangka. Pasensya ka na talaga dahil friendship lang ang kaya ko sa ngayon. Naawa naman ako nung tignan ko si Ray, Mama Mia, kasi aside sa nakakaawa naman talaga yung itsura niya kasi napaka-inosente, ay parang mas lalo pang nanlumo ito nung narinig niya ang mga sinabi ko. Hindi pa nga ako nagsabi sa iyo ng intention ko, busted na agad ako. Pero irerespeto ko ang desisyon mo, Brents, kung yan talaga ang gusto mo. Pero sana maging magkaibigan tayong dalawa, ha? Hindi ko alam kung bakit parang binasag yung puso ko sa mga sinabi niya, Mama Mia. Para bang humapdi yung puso ko habang tinitignan ko siyang nagsasalita. Awang-awa ako sa itsura niya. Hinatid lang naman niya ako sa may sakayan, then nagpaalam na rin siya na uuwi. Mama Mia, bagsak yung mga balikat niya habang naglalakad palayo sa akin. Naitanong ko tuloy sa sarili ko kung wala ba talaga akong nararamdaman para kay Ray. Nakauwi na ako ng bahay pero si Ray pa rin ang nasa isip ko. Kinabukasan ay agad akong kinumpronta ng mga kaibigan ko, lalong-lalo na si Sian, kung bakit hindi ko raw binigyan ng chance si Ray. Diniretso ko raw ng busted ni hindi pa nga ito nag-uumpisang manligaw sa akin. Hindi na ako sumagot, Mama Mia, kasi sunod-sunod na po ang kanilang pangangaral sa akin. At mula nga nung pangyayaring yun ay paminsan-minsan na lang kung namamansin sa akin si Ray. Namamansin naman siya pero parang hilaw yung pansin niya sa akin. Mama Mia, ako din naman ay nakakapansin na parang ayaw na niya akong kausap. Kahit na ang totoo ay sinasabi ko sa sarili ko, mabuti na rin yun at wala nang nangungulit sa akin. Pero nakakamiss din pala na may nangungulit sa'yo. Hanggang dumating ang panahon na hindi na nga niya ako pinapansin. Ilang linggo ang lumipas, Mama Mia, hindi ko na siya nakakausap pa. At dun ko naramdaman na parang namimiss ko ang pangungulit niya. Parang nasaktan ako nang hindi na niya ako pinapansin. Totoo talaga siguro ang sinasabi ng karamihan na ang pagsisisi ay laging nasa huli. Inopen up ko sa mga kaibigan ko yung nararamdaman ko kasi hindi na ako nakakatulog ng maayos sa gabi. At hindi naman pwedeng hindi ako matulog ng maayos dahil masisira ang studies ko, Mama Mia. Nung sinabi ko yon sa mga kaibigan ko, ay bigla silang natahimik at titig na titig lamang sa akin. Yan ang sinasabi ko sa'yo, bakla ka. Sa una, sunod ng sunod sa'yo yung lalaki pero binabaliwala mo. Alam mo naman, di ba? Alam mo ba na baka sumusunod din siya sa'yo kapag umuuwi ka na? Parang hinahatid ka rin niya without you knowing kasi busy ka. Busy ka sa mga buhay-buhay mo at hindi mo siya napapansin. Hindi mo napapansin na sinusundan pala niya hanggang ang iyong sinasakyan. Alam mo bang sinasabi niya yun sa amin dahil mag-chat kaming lahat? Lagi siyang nagtatanong ng update tungkol sa'yo. Kaya nga sinabi ko sa'yo noon, don't make abrupt decision, Brenda. Kasi baka pagsisihan mo sa huli. Yun ang mahabang pangaral sa akin ni Sian. Ako naman ay nagulat sa mga nalaman ko, Mama Mia, at hindi ako nakapagsalita sa mga ni-reveal sa akin ng bakla kong kaibigan. Nasaktan ako but at the same time ay nasasayangan ako. Ngayon ko palang naramdaman ang ganitong klasing lungkot, Mama Mia, nung hindi na niya ako pinapansin. Kantsaw ang inabot ko sa buong barkada ko. Yung iba ay tinatawanan ako, Mama Mia. Pati nga si Edu na napakalapit sa akin ay tinawanan lang din ako. Ano ba talaga to? Nahihiya na tuloy akong pansinin si Ray. Kasi baka hindi na niya ako kakausapin. Baka mapahiya na lang ako kapag hindi niya ako pinansin tapos kinakausap ko siya na parang kumakausap ako ng hangin gaya ng ginagawa ko sa kanya noon. Hanggang sa may isang araw na hindi siya pumasok sa klase namin.
Absent siya nung subject na yon for 2 consecutive days. Kaya nagulat ako, Mama Mia. Nagtanong ako sa mga kabarkada ko if alam nila kung bakit absent si Ray. At first, Mama Mia, nung umabsent siya ay naging sunod-sunod na. Guys, bakit absent si Ray 2 araw na? Alam niyo ba kung bakit? Tanong ko sa kanila. Bakit ka nagtatanong? Namimiss mo ba? Ayan, namimiss ng malanding ito. Umamin ka na nga. Alam mo, napapansin kita this past few days. Parang tinitignan-tignan mo ng palihim si Ray. Ano na? Gumagapang na ba siya dyan sa puso mo? Nanghihinayang, ayon kanta pa ng iba kong mga kaibigan. Tumawa lang silang lahat nung kumanta si Teen, Mama Mia. Itong si Teen ay gustong-gusto niya talaga ang music. Lahat na lang ng mga pinag-uusapan namin kapag meron siyang alam na kantang pwedeng i-relate dito ay kinakanta niya talaga. Kahit na ang totoo, siya lang naman ay ang may gusto sa kanta at yung kanta ay walang gusto sa boses niya. Ewan ko, pero aaminin ko sa inyo parang namimiss ko siya ng konti. Parang hinahanap-hanap ko siya always. Okay lang naman sana sa akin kung hindi niya ako kakausapin basta makita ko lang siyang maayos. Maayos na rin ako. That time, Mama Mia, kahit anong pilit ko ay hindi na talaga ako nakakatulog ng maayos sa kakaisip kay Ray. Yung mga sinabi niya sa akin, yung mga ginagawa niya before, ngayon kapag naiisip ko ay kinikilig na ako. Nung mga panahon na yon ay kinaiinisan ko pero ngayon ay hinahanap-hanap ko na. Nababaliw na talaga ako. Ganito ba talaga tayong mga kababaihan? Kunwari ay pahindi-hindi pero kapag naman lumalayo na sa atin yung tao ay tsaka pa tayo didikit. Napaka-cringe, diba kung iisipin, Mama Mia? Pero hindi ko naman sinasadyang maramdaman itong nararamdaman ko para kay Ray. Bigla namang nangansyaw at tumili ang mga kaibigan kong traidor. Parang kinikilig sila na hindi ko maintindihan. Mama Mia, sinabi ko sa kanila kung anong nararamdaman ko para kay Ray para naman kahit papaano ay gumaan-gaan ang puso ko na masyado nang masikip sa kakaisip ko sa kanya. Pero sabi ko sa sarili ko na okay lang yan, self. Malapit na rin namang matapos ang SEM na ito. Since March na that time, Mama Mia. Nung mga panahon na yon, March pa po ang closing ng klase. Tapos June po ang unang araw ng klase. Hindi pa kasi nagkakaroon noon ng pandemya o ng kahit na ano para mabago yung ganong kalakaran. Naisip ko, bakasyon na rin naman. Kaya dapat lang na mailabas ko ang nararamdaman ko dahil kung hindi ay pati bakasyon ko ay masira. Pati summer break ko ay masira dahil sa kakaisip ko kay Ray. Naisip ko baka kapag nasabi ko sa mga kabarkada ko ay mawawala na rin ito. Ganun naman talaga, 'di ba? Kapag lalo mong kinikimkim ay mas lalong dumidiin at mas lalong lumalaki yung nararamdaman mo. Paano kapag sinabi ko sa mga friends ko, baka mawala na lang din ito ng paunti-unti lalo na kung hindi na kami magkikita ni Ray ng mahigit 2 buwan. Mama Mia, Monday na that time. Religious class na naman at nagulat ako at the same time ay natuwa nung nakita ko na si Ray na pumasok na sa klase naming yon. Gustong-gusto ko sanang magtanong sa kanya kung bakit umabsent siya ng 2 sunod-sunod na araw sa subject namin na yon at kung anong nangyari sa kanya. Pero naunahan ako ng hiya, Mama Mia. Naunahan ako ng takot na baka hindi niya ako pansinin at hindi niya ako sagutin, kaya pilit ko talagang pinipigil ang sarili kong magtanong sa kanya. Nang bigla na lang nagsalita itong baklang si Sian na atribida talaga sa buhay ko. Ray, bakit ka absent? Alam mo bang may nakakamiss sa'yo dito?
Mama Mia, napakaingay nung mga panahon na yon ng klase namin. Pero matapos sabihin yun ni Sian na may nakakamiss kay Ray, ay bigla na lang tumahimik ang lahat. Nagtatanong ang kanilang mga mata kung sino ang nakakamiss kay Ray. Ako naman nung mga panahon na yun ay pinandidilatan ko na ng mata ang bakla kong kaibigan dahil ito talagang bibig niya ay hindi marunong pumreno. Yung mga kabarkada ko namang mga traidor ay parang ibinibenta pa ako, Mama Mia. Kung pwede lang talagang ibenta yung mga kabarkada ko ay binenta ko na. Kung meron lang talagang bibili ng kaibigan ay binenta ko na sila isa-isa. Hindi nagpaawat yung bakla, Mama Mia. Ako na lang talaga ang nahiya sa mga pinaggagawa nilang pangangantsaw sa akin at kay Ray. Pero itong si Ray ay parang hindi naman naggalit. Pangiti-ngiti nga lang siya, Mama Mia. Para bang alam niya kung sino ang ibig sabihin ng mga kaibigan ko na nakakamiss sa kanya. Sino nga yung last week na nakakamiss raw kay Ray? Beke naman. Ikaw na kaya magsabi sa kanya? Sabay tingin nilang lahat sa akin. Noong mga panahon na yun, Mama Mia, ay gusto ko na lang talagang bumuka ang lupa o bumuka yung semento ng classroom namin at lamunin na lang ako dun sa loob. Gusto ko now na talaga. Hindi talaga pwede na malaman ng lahat sa klase ang tungkol sa pagkakamiss ko kay Ray. Pero anong gagawin ko, Mama Mia? Pinagtutulakan na ako ng mga kaibigan ko nung mga panahon na yun. Napakakapal ng mukha ng mga kaibigan ko. Hindi na nila ako binigyan ng kahihiyan. Mama Mia, kung pwede lang sanang itakwil sila ay ginawa ko na. Hanggang sa nag-announce ang isa naming classmate na wala raw pala ang prof namin nung mga panahon na yon at may iniwan lang na activity at by pair dapat itong gagawin. Kami na raw ang bahalang mamili kung sino yung pipiliin naming katandem. And then yung reporting noon ay next week, next meet up namin sa klase. Since kaming magbabarkada ay 13 lahat, Mama Mia, so meron talagang isang maiiwan na walang partner. At itong mga traidor kong mga barkada, sila po ang kusang nagsabi kay Ray na kami na lang daw ang magpartner dahil kulang daw ng isa yung barkada namin. Ayaw sana ako, Mama Mia. Pero bigla namang lumipat si Ray sa harapan ko kaya hindi na nga ako nakahindi pa. Nailang talaga ako, Mama Mia, habang ginagawa namin yung pinag-uutos sa amin ng prof kasi nga titig na titig lang sa akin si Ray. Uneasy talaga ako nung mga panahon na yon dahil wala siyang sinasabi. Titig na titig lamang siya sa akin. Ako naman noon ay nagsusulat na ng dapat naming gawin. Ilang saglit pa, Mama Mia, ay para pong nawalan ng lakas ang buo kong katawan nung biglang nagsalita si Ray. I missed you. Na-miss mo ba ako? Mama Mia, I know na pulang-pula na ako nung mga panahon na ito. Grabe talaga ang titig ni Ray sa akin at ako naman ay tumitig na rin sa kanya. Pero hindi ko kayang makipagtagalan sa kanya sa titigan. Kinakabahan ako to the point, Mama Mia, na hindi na nakaiwas na walang lumabas maski isang letra mula sa bibig ko. Yung puso ko nung mga panahon na yon ay daig pa ang bagyo at ang storm na tumatagigdig at dumadagungdong. Hindi ako nakatitig sa kanyang mga mata ng matagalan. Ilang saglit pa at hindi ko alam kung dapat ko bang sagutin ang tanong na yon o kung ano ba ang dapat kong gawin. Kaya naman nagkukunwari na lamang ako na nagmamadali at naging busy dahil kailangan na naming tapusin yung activity inassign sa amin ng aming guro.
Tampusin na natin tong activity na pinapagawa ni ma'am. Ako magsusulat tapos ikaw magre-report ha. Mahinang-mahina ang boses ko that time kasi kinakabahan pa ako. Hindi ko halos marinig ang boses ko dahil sa sobrang kabog ng dibdib ko, Mama Mia. Siya naman ay tinitigan lamang ako. Yung bakla ay hindi talaga nakatiis, Mama Mia. Si Sian ay nakipagmaritesan talaga dahil yung pagiging marites niya ay parang inborn na sa katawan niya. Bigla siyang lumapit sa amin at may ibinulong kay Ray. Si Ray naman ay lumaki ang ngiti, Mama Mia, dun sa sinabi ni Sian sa kanya. Nag-appear pa talaga silang dalawa. Nasabi ko sa sarili ko nung mga panahon na yon na bakit hindi na lang kayong dalawa ay napaka-close niyo pala. Oo, Mama Mia. Kahit ang kaibigan kong bakla, hindi ko alam kung bakit parang nakaramdam ako ng jelly-jelly nung time na yon. Nagsiselos ako. Bakit napaka-close nila at parang may pinag-uusapan sila na hindi ko alam kung ano. Yes, Mama Mia, curious ako masyado kung anong kanilang pinag-uusapan pero hindi ko naman maigawang matanong dahil natatakot ako at baka mapahiya ako. Grabe naman, medyo mahaba pa yung kanyang kwento pero hanggang 2 parts lang naman ito. Kaya abangan niyo bukas ang kwento ni Brenda, ang part 2 and final ng kanyang kwento kung bakit niya sinabing may mga pag-ibig na darating na lang bigla na hindi natin inaasahan. Charot! Sana naman happy ending din ito, no? Pero hindi ko kayo isuspoil, kaya abangan niyo na lang bukas ang part 2 nitong kanyang kwento. Kung nagustuhan niyo ang kwento ni Brenda, please do like and share this video. Please subscribe na rin sa ating YouTube channel, Mama Mia CDO, and click the notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing may bago tayong video na ilalabas dito. And syempre, wag nyo rin kakalimutan na magsulat at magbahagi ng sarili ninyong karanasan at kwento dito sa ating programa. Mag-email lamang po kayo. Ayan ang ating email address dyan sa may blue line sa baba. Mama Mia CDO0317@gmail.com. Diyan niyo po i-share ang inyong mga karanasan at sariling kwento na pwede nating ibahagi sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw po sa inyong lahat.